sa bawat isa. Good. Time. Okay, so sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, maraming pong salamat sa patuloy ng pagsubaybay at paglilingkod para sa ating Panginoon. Okay? So, alam po ninyo yung ating awitin ay na nararapat lang po natin alalahanin yung ating Panginoon. Amen po? Na wala po imposible sa Panginoon. At alam po ninyo yung ating pinag-aralan ngayon yung Panginoon. Yung biyaya ng Panginoon ay alam natin na sobrang napakalimitado ng ating isipan para isipin yung lahat ng bagay na ginawa ng ating Diyos. Amen po? Sinabi ko sa inyo na yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon ay ito yung hindi naman dapat talaga tayo karapat-dapat. Tama po? Hindi dapat tayo karapat-dapat. At tiyak na din talaga natin maiisip kung bakit ginawa yun ng Panginoon. Tama po ba? Bakit dapat natin bigyan ng halaga at bigyan natin na makita sa buhay na kung ginawa ng Diyos sa atin. Ano yung kanyang kabaitan, hindi po siya nawawala. Andyan yung kanyang kagandahang loob para sa atin. Sa kabila ng lahat na dapat tayo itagihan. Sa kabila ng lahat na hindi tayo tanggapin. Pero ang Panginoon ay nagbukas ng panahon. At tayo ay bigyan ng pagkakataon. Okay? Hindi dapat tayo tanggapin niya. Hindi tayo tanggapin. Pero gama, ibig po. Ang Panginoon ay bigay ng pagkakataon para sa atin. Para sa ulit. Diba? At isa natin kapwa, nag-iisip tayo bakit ating kapwa, hindi siya umaganti. May mga bagay na kahit hindi natin yung araw na niluloko na pero bakit nagiging mabait pa rin siya? Sa isang kanyang tao. Bakit na nag-iisip din tayo roon? At higit na dapat malalim talagang isipin itong ginawa ng Diyos para sa atin. Tama po? So, ito yung pinabanggit natin the abundant grace of God. Ito yung masanganang biyaya ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Okay, sinabi ko sa inyo na kung ano sila gumawa, hindi siya bibigyan dahil isang gusto sa akin. Diba? Nasusunod sa tao. Ito yung sinasabi ng Lord, the abundant grace of God. Yung masaganang biyaya ng Panginoon. Ito yung alam malalim sa lahat ng mga sa bawat sa atin. Paano ba ito mabukas ang isang kapalitan sa ating kaya sa pagkakas ng masama, gagawin mo na masama. Di ba? Kung yung gawa sa iyo ng kabutihan, gawin na. Pero yung masama, paano mo sa gagawa ng kabutihan? Yung masama na gawa sa iyo. Gusto ko lang po sa iyo na ipaliwanag na ibigay natin ano po ibigay po sa pangin sa pagkakita ng kanyang sa pagkakita ng kanyang ito so yun nga yun lahat tao diba
lagi ipahayag sa ibang tao yung salita ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan. Tama po ba? So, lahat ng simbahan, lahat ng Kristiyano kailangan magpahayag. Hindi dapat tayo yung nagiging makasarili sa salita ng Panginoon. Diba? Dito, tulad dito, yung sinabihan ko si Brother JJ, sabi ko, dahil ikaw ay natuto, kinakailangan mayroon ka ng focus. Kailangan mayroon ka kapanihan, magtutunin. Tayo yung makasarili. Sa totoo lang, ayaw ko po, ayaw talaga yung ganong ugali. Diba? Yung hindi ka bibigyan sa ibata, sa ibang gusto mo kayo lang. Hindi yung ako sa lahat. Gusto ko lang manuto. Dahil ang salvation ay para sa lahat. Hindi yung kayo lang o ako lang. Dapat lahat ay natututo. Lahat ay nagagamit. Kayo lahat ay magagamit. O tama, Brother Jubin? O gagamitin natin si Brother Jubin sa mga susunod na araw. Okay, Brother Jubin? Ayan, si Brother Jubin mag-isipin lang. Pero malalim na yan sa salita ng Panginoon. Okay, so alam niyo, yun yung isang bagay. Ito yung kaligtasan is, kailangan i-share siya. Katulad din dito, di ba? Ano yung talent ni Brother Manuel? Dapat i-share niya yun para matuto yung iba. Hindi kayo nagiging makasali. Huwag yung, kung sino lang yung gusto mo, siya lang yung bibili. Hindi ganun. Dapat lahat ay matuto. Ano man yung kulang, sino man siya, dapat ay lahat ay mabigyan ng pagkakataon. Amen? Okay. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa sa aklat ng Ephesians chapter 2, 8 hanggang 9. Okay. So lahat po ay aking pong inaanyayahan na magsitayo at samahan pa po sa pagbabasa nito. So bakit napunta tayo sa 8 and 9? Mamaya o basahin ko kung bakit napunta tayo dyan. Okay? So Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Okay. So sa lahat ng walang Biblia o dyan, ibigay niyo po. At kung wala naman ay ito natin sa screen, mababasa yung ating nabanggit po. Okay? Open your books or the Bible, the book of Ephesians chapter 2, 8 hanggang 9. So, ito po yung sinasabi na, ito po yung laman ng talata. Ito po yung okay, sabi niya, for by grace you are saved through faith, and not from yourselves. It is God's gift, not from works, na tutuan ka boss. So, kaya na, maliwanag po. For God has looked isa yung sa with your Holy Spirit, bigay kami ng karoon na ilang sa buhay. God, I pray pa yung God sa mga talagang bigay niyo sa amin. Biyaya niyo dito sa aming lahat. Salamat Panginoon God na kahit hindi kami deserve sa mga bagay na ito, again, thank you for your love. Thank you, Lord, your gifts that you've given us, Lord, salvation. So, Lord, salamat Panginoon dahil sa kapitan ng aming agaw sa inyo. Tinanggili pa rin kami pagka binigay pa rin sa aming Panginoon. Kapag napakain pa kami Panginoon sa kapitan ng gawa na hindi maganda. Salamat. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi galing sa atin, di ba? And then sabi diyan na hindi ito dahil sa iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi ito, wala, no effort. Okay?
Walang import tayong ginawa dito. Kasi kung may import dito, pwede tayong magbayabang eh. Pwede tayong magmalaki. Di ba? Dahil ginawa natin eh. Pero hindi po, walang import po itong import po natin. Hindi ka ng pawis. Okay? Hindi, walang pawis, wala kang ginawa, nakaupo ka lang. Ganun lang po yun, wala kang ginawa. Pero dumating bigla sa iyo. Yan po yung ibig sabihin po ito. Si Brother Manuel, halimbawa na dito, nasurpresa siya, bigla may dumating sa kanya, regalo. So, ang regalo ba ay pinagpagalan? Kung kayo ba ay binibigyan ng regalo, nagpagalan ba kayo? Ha? Nagpagalan ba kayo doon sa binigyan ka bigla ng regalo? Pinagtrabahoan mo ba yung binigay ng regalo sa iyo? Wala, di ba? Oh. Ito yung binabanggit po dito, mga kapatid. Alam nyo, sabi dito, sabi, for by grace you are saved through faith. Sabi niya, sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya ngayon, sa ating Panginoon ay mayroong kang kaligtasan. And this is not from yourselves. Hindi ito dahil sa dito nang galing sa iyo o sa akin. Tama po ba? I always encourage sa lahat na huwag kayo manampalataya, huwag po ninyong isalit sa mga naglilingkod ang inyong kaligtasan. Doon sa mga leaders ninyo, doon sa pastors, kundi sa ating Panginoon. Andito kami para magduro at magpahayag ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Tama po ba? And then sabi po rito, pakilagay ulit. And then sabi po doon, sa talata na yun, pakilagay ulit tabi, Sister Foxy. Sabi niya, it is God's gift, not from works, so that no one can boast. Kung ginawa natin ito, maaaring ang yayabang natin. Wala pa na tayong ginawa, ang yayabang na natin eh. Diba? Lalo pa pag tayo ay sinabi natin by works, kaya nagkaroon naman ng salvation. But hindi eh. Nanggaling po ito sa grace ng Panginoon. Ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Na-liber ka ng effort. Wala kang works na ginawa doon. Kundi yun ay biglang dumating sa iyo sapagkat biyaya yan ng Panginoon para sa iyo. Tama po? Okay, paano ito nakarating dito? Samantala, tayo ay mga makasalanan. So, punta natin yung verse 1. Sabi dyan sa Ephesians chapter 2, verse 1, sabi dyan, nung una ay mga patay kayo. Sabi dyan, nung una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Dalawang bagay. And you were dead in your trespasses and sins because of your disobedience and sins. And we are all sinners. Di ba? Ipinakikita ko lang po dito sa inyo na talagang very gracious yung ating Panginoon. There is a penalty sa atin. But because of God's grace, yung penalty na yun, and in the wrath of God, nawala po yun. Yan po yung grace, yun po yung salvations. Yung wrath ng God sa atin, napalitan po yan ng grace ng Panginoon. Yung sin and trespasses, lahat po yun ay napalitan ng grace ng Panginoon. Sumali po na ang Panginoon hindi po siya mapagtanim. Mabait ang Panginoon. Di ba? Yan po yan. And verse 2, sabi niya, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan at espiritu nag-aaral sa mga taong suwain. Sana hindi tayo taong suwain. May Kristiyano pa bang suwain? O diba? Sabi niya, in which you previously walked according to this worldly age. Tingnan niyo mga kapatid, kung may mga Kristiyano pa kayo sumusunod sa salibutan, ay talagang masasakit yung ulo natin doon. Ang sabi na iba, wala naman mawawala. Nawala na kagad yung pananampalataya mo. Yung pag nagsabi ka ng ganyan, nawala na kagad yung pananampalataya mo.
Minsan hindi nag-iisip eh, wala nang mawawala. Hindi ka talaga nag-iisip. Di ba yan? Doon yung grace ng Panginoon, hindi ka nag-iisip sa ginagawa mo. According to the ruler of the atmospheric domain, the Spirit now working in that disobedience. Yan po yung kalagayan ng sitwasyon ng tao. Isipin niyo po yun. Oh? Ang sabi niya dito, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan. Kung ano yung ginagawa, kung ano yung lahat doon, gaya-gaya tayo. At di ba mayroong sinasabi, gaya-gaya, puto nga yan. Alam niyo yung puto? Alam niyo yung puto? Oh, gaya-gaya, puto nga yan. Sa amin, sa Bicol, pag puto, lugi, busyo. Pag sa amin, puto, lugi. Di ba? Kaya sabi dito, sa pagkakataong ito, mga kapatid, sabi niya na pailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan at spiritong naghahari sa mga taong suway. Di ka magtatagay. Di ba? Kahit yung mga Kristiyano, makikita nyo, hindi naman lahat. Ano pa rin ang kasabay? Dala-dala pa rin. Wala pa rin pagbabago. Why? Ano pa yung makasalimutan isipan? Alam niyo mga kapatid kung bakit tayo naparito? Kung bakit kayo nakikinig ng salita ng Panginoon? Ang gusto na Diyos sa'yo, sana ay maramdaman mo yung grace niya. Alam niyo pag naramdaman mo yung grace ng Panginoon, magkakaroon ka ng konsensya na mag-iisip-isip ka na magbabago ka. Pero yung mga taong hindi nararamdaman yung grace ng Panginoon, wala lang yun sa Kanya. Di ba? Ito'y biyaya ng Diyos. Kapag naramdaman mo yung biyaya ng Panginoon, yung ginagawa sa iyo ng kabutihan, papalitan ng pabasya ng pagkasuwain. Alam ba, simple di ba? Ang magulang ninyo, pinag-aaral kayo, binibigyan kayo araw-araw ng baon. Diba? Kahit nga yung mga anak kayo, kahit may asawa na andun pa rin yung mga magulang sumusuporta. Mayroon pa ba kayong ganang gawa ng masama ang magulang ninyo sa ganon? May gana pa kayo magsabi sa magulang ninyo at magreklamo kayo ng hindi maganda sa kanila? Na imbis na dapat pinapadaman nyo rin kung ano yung ginagawa nila sa inyo. Di ba? Ako bilang isang anak, o ako bilang isang magulang, ba't kung gagawa nyo ang aking magulang ng gano'n, magsisikap ako ng pag-aaral sa pag-nararamdaman ko kung ako minamahal ng aking magulang. Magsisikap ako ng maas upang maabot ko kung ano ba yung pinapangarap nila sa akin, o di at least maabot ko yun, at ano ba yung mangyari na nun, tagumpay sa pamagitan sa iyong ginagawa. Di ba ba? Hindi kailangan dapat natin suklian ng gano'n yung Panginoon sapagkat nagbigay na po siya ng grace sa'yo. Binigyan ka ng kabaitan, pinakita na ng Panginoon yung biyaya sa'yo. Ito yung nangyari natin sa panahon natin noon. The wrath of God because of your disobedience. Because you are sinners. Diba? Dahil kayo makasalanan. Hindi mo mararamdaman yung grace ng Panginoon, mga kapatid, kapag ikaw ay patuloy pa rin gumagawa. Noong una yun, ginawa ko siya. Pero dapat yun, hindi mo na siya ginagawa ngayon. Okay? At sabi dito, dahil tayo ay kabilang sa mga ito, nabuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao, tinapupuan ng Diyos. Verse 3, we go on previously live among them in our fleshly desires, carrying out the inclinations of our flesh and thoughts, and by nature we were children under wrath as the others were also. Hindi niyo ba alam yung wrath of God? Mahirap po yun. Kabilang po tayo sa kinapupuutan ng Panginoon. Ito po yun, mga kapatid. So tingnan niyo po yan ha. Pero tingnan niyo yung verse
Sabi niya, tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. And trespasses, by grace you are saved. So pinag-usapan natin ngayon is grace and salvations. With the salvations na binigay sa atin ng Panginoon. Isipin nyo, sa kabila ng lahat na ginawa natin ng panahon, isa tayo sa kinapuotan ng Diyos, mga suwail tayo, mga tao tayong hindi marunong sumunod, mga tao tayo ng mga makamundo. Pero sa grace ng Panginoon, sabi ko sa inyo kanina, ang hirap isipin, nanggaling ka sa kasamaan, sa munoy ng kasamaan. Pero tingnan niyo po yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Di ba? Galing ka doon sa hugay, kung ano yung ginagawa mo doon, pero bigla kang kinuha ng Panginoon because of His grace. Wala siya liningas, wala kang import, wala kang ginawa ron, basta ikaw binigyan pagkakataon ng pagkinuha ng Diyos. Wala kang ginawa, kasi sa tutusin, wala kang naman talagang ginawa sa Diyos at hindi mo talaga siya minahal. Why? Sapagkat you are sinners. Ikaw ay hindi sumusunod. So, ngayon, yung magsasabi mo na minamahal mo ang Panginoon, hindi. Yan yung grace ng Panginoon. Kahit hindi mo minahal ang Panginoon, kahit ikaw ay sumuwal, eh ikaw ay kinuha pa rin ng Panginoon. At ito yung sinabi ko sa inyo. Gagantihan pa ba natin siya ng panibagong ulit na ganito yung ginagawa at naranasan natin yung biyaya ng Panginoon, ganun pa rin yung gagawin natin? Sa mayroon ng maganda o ng malawak na pangunawa, hindi mo na yung gagawin. Di po ba? Hindi mo na yung gagawin eh. Kaya naman tayo, pag-isipan natin yung sinasabing grace ng Panginoon. Yung kabaitan ng Panginoon. Huwag naman natin abusuhin yung kabaitan ng Diyos. Ginagawa mo ba yung ginagawa natin dati? Dahil sa biyaya niya, pabalik-balik? Kapatid, mali yung pag-intindi mo. Pag yun ngayon ay paulit-ulit mo pa rin ginagawa, mali yung pag-unawa mo. Dapat ikaw ngayon ay mayroong maliwanag ng pag-intindi sa grace ng Panginoon. Yung grace niya, binigyan ka niya para tanggalin ka doon. Para alisin ka doon sa penalty, wrath of God. Para tanggalin ka doon. Para mapunta ka sa Panginoon. Di ba? Kaya tayo ay dapat nag-iisip ng maayos. Di ba? Dahil ang mundo ito, marami nakakagusto. Napili yung bumalik ako doon sa ginagawa mo dati. So ngayon, binanggit ko sa inyo kanina, alam niyo kung bakit tayo lahat ay narito? Eh para tanggalin na ito yung pagiging suwalin natin. At tanggalin na rin yung dati napupuot sa iyo ang Panginoon. Ibigay sa iyo ngayon ng Panginoon yung biyaya niya. Yung kanyang pag-ibig para sa iyo. Yung kanyang kagandang loob para sa iyo. Amen po? Okay. So sabi niya noong nakaraan, tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil sa ating pagsuway at kasalanan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, mayroon tayong kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Pag-ilagay dyan, sabi sa introduction po na sa panimula, in the past, we were under God's wrath because of our disobedience and sin. Ayan, kabilang po tayo sa pinapuputan ng Panginoon. Pero tingnan niyo po ngayon, na dahil ikaw ay nanalig sa Panginoon, ay tinanggal niya po yung kanyang pagkapuot sa iyo. Napalitan po yan ng kapatawaran. At ito ngayon, ini-enjoy mo yung biyaya na Panginoon. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, yung magulang ninyo gumagawa ng ganitong bagay, tapos ipapamukha pa ninyo yung ginagawa ng hindi maganda. Ang dami na yung gusto mag-aral eh. Di ba? Gusto ka na ngayon, pero kapos sa pagpapaaral yung mga marami pa akong napag-on. Gusto nila mag-aral. Pero bakit di po nila magawa? Ginawa po nila, anong ginagawa po nila sa pag-aral? Nagtatrabaho. Paano kayo iba nagtatrabaho? Kasama yung pag-aaral. Pero nakakapagod po talaga yun. Na-experience ko po yung nag-aaral ako, hindi nagtatrabaho. Ang hirap kaya. Napakahirap talaga. Nag-aaral ako pa yung magbabayad ng sarili ko, pinag-aaral ko yung sarili ko, ako pa yung magbabayad. Ang hirap talagang dublikayin ka talaga. Noon, hindi pa yung, may computer na doon sa aking pinag-aralan, pero nagtsatsaga ako doon sa typewriter. May nagpapagawa noon talaga, nagtatag talaga ako para magkapira ako.
Doon mismo sa school, ako yung naghugas hanggang sa matapos ako. Naghugas ako ng plato. Na ang kinakain ko kasi every meal, halimbawa umaga, tanghali, and then hating gabi, pagkahapon, pagka yung dinner, ay ang bayad po ron is yung bayad sa akin sa 3 oras is bali 16 kasi 20, ay hindi. O tama, 20 po yung bawat, ano po kaya may nasisip po ako na 5 piso. Tsagaan talaga. Tsagaan. Alam niyo kayo ngayon ang pinag-aaral, mapalag naman talaga kayo. Dahil yung ginawa sa inyo ng mga magulang yun ang nangyayari sa kanila noon. Ang hinihingi lang nila ngayon, mag-aral kayo maayos. Di ba? Kung ano man yung mga kakulangan ninyo, huwag nyo munang pilitan yung mga magulang ninyo kasi pag pinilit ninyo, mangungutang yung magulang ninyo, problema ng magulang ninyo. Kung mayroon pa kayo kayang pagtyagaan, tsagaan nyo. Kasi hindi pa naman, huwag kayo yung may mga bata ngayon, ayaw mahuli. Gusto ko nga yung meron din. Hindi ganun. Tanggapin nyo yung buhay nyo kung ano kayo ngayon. Ang tanggapin ninyo yun, at dahil sa tinanggap ninyo yun, doon kayo kamula na magsimikap. Hindi yung pagposibihin ninyo, napipilitin yung magulang ninyo na malulunod naman din kayo, lahat kayo na may yaman. O, di ba? Bakit kayo pinagpilitin? Ito po yun eh. Di ba? Yung pagkakataon na binigay, yung grace na yan. Ginigwito ko yan sa inyo kasi ganun talaga. Hindi biro din mga kapatid ang pag-aaral ng ikaw ng mag-isa. Kahit ako nung high school, mag-isa kami na nag-aaral. Lahat kami ng mga kapatid, mag-isa kami nag-aaral. Napakahirap yun. Pero yung mga bagay na yung naranasan namin, hindi para balikan pa namin yun. Nagsumikap kami na para ayusin siya. Eh, na huwag magaya ng panahon. Ito rin po mga kapatid. Yung Kristo ng Panginoon, pinakikita sa atin sa mga salitang, mga sanlibutan, pinamumukha lang sa atin. Pinamumukha sa atin kano siya kabiyaya. Huwag natin silang gantihan ng hindi naman maganda. Hindi pa rin yung gano'n eh. Yung ginawa ka ng mabuting gawin ano pa ng masama. Diba? Yung parang sa niya, pinag-aaral mo na. Pag hindi ka na pagkaganon, hanggang dito sa Panginoon, dahil na ganun yung isipan natin sa grace ng Panginoon, yun na dapat yun. Naghahanap ko ba ang maraming mo doon? Ilipat kayo dito sa ikaw para papamuli. Di ba? Dito, ang ating pag-usap. How is salvation? Ating tatamo, kaya paano natin matamo? So, based on ating binasa sa 8 and 9, ito lang po ang napapaloob ng ating buhay noon. Diba? So, sabi dito, sa talata, number 1, we receive the grace of salvation through Jesus Christ. So, sabi niya, tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Cristo. At wala na iba. Hindi dahil na ako ay narito o hindi dahil kayo ay narito, ay doon ang garantiya ng kaligtasan ko? Hindi ho. Ang kaligtasan po natin ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Baliwanag po yan sa ating binasa kanina. Sa chapter 2, verse 8 and 9. Baliwanag po yan. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Kristo. At hindi sa pinakamagagaling na nagtuturo ngayon. Kaya hindi mo kailangan pupunta doon. Ang pinaka-importante sa iyo ngayon, mga kapatid, na kinakailangan mong isalin mo sa Diyos o kay Kristo ngayon, kasi huwag kayong maghanap kung saan-saan. Sa pagkakailangan ng dito, ay ang kaligtasan mo ay kay Jesus. Wala po sa mga pastor, wala po sa mga magagaling na nagtuturo. Ang kaligtasan mo ay kay Kristo. Wala po sa kayamanan. Wala po noon. Ang kaligtasan ay masusumpungan mo lang kay Kristo. At
At doon mismo sa ating binasa yun. At klaro po yun. Because of His grace, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, siya mismo ay nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Sa pangalan lamang ni Jesu Cristo. Kaya dapat naiintindihan ng lahat ng simbahan, lahat ng mga miyembro ng simbahan, na ang kaligtasan ay hindi sa kanila o hindi dahil sa mga magagaling, kundi doon po sa sinabi sa Biblia, sa grasya o biyaya o kagandahang loob ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Tama po? Oh. So hindi dahil sa maraming kailipan ng simbahan ito, kundi doon sa pamamagitan lamang ni Kristo. Klaro po yun. Oh, di po ba? So, basahin natin sa talata na ito, mga kapatid. Sabi niya sa 1 John chapter 5, 11 hanggang 12, ito po yung napapaloob, mga kapatid, sa 11. Basahin ko muna sa Tagalog. Sabi niya sa 11 hanggang 12, at ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesu Cristo. Verse 12, ang pinananahan ay walang hanggan, wala ito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Tanong ko kayo, mga kapatid, kayo ba ay pinananahan ng anak ng Diyos? Kapag kayo o tayong lahat ay pinanahanan ng Diyos, pero ang galing sa dua, wala sa tao na yan ay di ba? Hindi magaling. Tama po? So, ang tagapagligtas natin ay walang iba kundi si Kristo. Acts chapter 4 verse 12. Tingnan nyo, mga kapatid. Ano sabi sa Acts chapter 4 verse 12? Sabi dyan, Jesus is the only one who can save people. No one else in the world is able to save us. Wala po kayo. Kahit ako, so here, probably, as you, Jesus is the only one who save us. Tama ba? Ay, nakasave yun. Diba? I'm here para ipaliwanag, i-share yung salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, Jesus is the only one who can save people. Si Jesus lamang. Tulad ng pinag sa 1 John, si Jesus lamang yung magkapabiligtas sa atin. Wala na pong iba. Kaya sinabi ko sa inyo, kahit saan kayo pumunta diba? Kahit sa pinakamalaking simbahan, kayo din ituturo sa inyo yan. Sapagkat alam din nila na hindi talaga sila yung magliligtas. Sila lang po o kami lang po ay nagpapayag ng salita ng Panginoon para kayo maniwala na si Jesus lamang ang siyang tagapagligtas. O di klaro, di po ba? Kaya sa komisyon ba yung pinag-uusap? Minsan sa iba't ibang simbahan. Minsan, pag di nila gusto, hindi kumpuhagi sa kanila, hindi sila bibigyan ng pabor, aalis. Maghanap. Dapat manatili kayo kung saan kayo pinagpala ng Panginoon. Nanawaan po? Hindi magandang sa paningin pa lang, kahit kayo, hindi maganda sa paningin nyo. Lalo na sa paningin ng Panginoon. Iniligay ka niya para pagbalain ka ng Panginoon, and then after no, mawawala ka. Hindi pwede yun. Di ba? Ang daming mga Kristiyano. Wala ko, isa na rin ako umalis sa simbahan. Pero ang kabutihan lang po dito yung pag-alis. Kasi dalawang bagay yung pag-alis sa simbahan. Nag-umalis ka dahil mayroon ka nagawang problema o kung ano pa man. Pero umalis ka, reason mo is dahil lumipat na kayo na baktirangan. So isang reason din po yun na mapapaalam ka talaga, Pastor.
ako po, aalis po ako, Pastor. Hindi na siguro ako makabagsa sa dito sapagkat kami ay natanong kung sa malayo, mahirapan na kami pumunta. So, maganda ba yung reason? Hindi. O, di ba tama? Kasi sabi niyo sa inyo ng Pastor niyo, o sige, dahil malayo kayo, ang pinagbaga na lang dito, maghanap ka na lang ninyo church. Ang kadalasan, ganun yung sinasabi ng Pastor. Pero yung isang bagay na mayroon kang na-involve ka sa hindi maganda, ay hindi yung kaloob, hindi talaga siya maganda sa paningin ng Panginoon. Kahit sa paningin din ng mga congregation, sa paningin din ng leader, hindi talaga siya maganda. Di ba? Kasi ito mga kapatid, na ating tinatalagan, ito yung kaligtasan talaga kay Jesus. Kahit saan ka pumunta. Kasi maging yung lahat ng doktor, hindi siya na mag-claim. Mayroon din malakas ang loob, nag-claim sila yung tagapagligtas. Pero, ilan lang yun ang sasabi niya gano'n. Pero napakaraming mga mananampalataya na nagtuturo, halos napakarami na hindi talaga kami yung tagapagligtas, kundi si Kristo. Ayan o. Di ba? Kaya dito, pumunta dito tayo mga kapatid, hindi para tayo ay magpakilala. Hindi tayo ay makilala. Hindi para tayo ay bumili. Punta tayo lahat dito sa simbahan ito. Ang sa natin, brother, to ba, ipakilala ang ating Panginoon. Hindi para ay pumunta ba rin tadyak ka pang bibigala. Di ba? Lahat tayo pumunta dito para sa Kanya, ipakilala ang Diyos, purihin siya, hindi para purihin ka. Hindi para ipakilala mo sa hindi gano'n ha. Ay tanggalin natin sa loob ng simbahan yung magaling na pinapakilala na sila galing dito tayo. Hindi gano'n pwede yun. Ano po, at dito tayong lahat, tama, Brother Michael, pumunta tayo dito para magpuri sa Kanya. Hindi sa akin, hindi sa kaibigan ninyo. Pumunta ba kayo dito para Panginoon? Yan yung madali. Dito dahil dito dito siya dapat hindi mo ano tayo, kundi siya lang yung salaga dito. Okay? Pangalawa, kapatid. Pangalawa, mismo na sa ating nasa chapter verse 8 and 9. We receive the grace of salvation through faith. Natanggap po natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag walang pananampalataya, palagi yung may kaligtasan ka. Di ba? So, andyan si Jesus. Kaya na yun, na siya talaga yung tagapagligtas. Pangalawa, mga kapatid, we receive the grace of salvation through faith. Sa pagkita, ang pangalawa natin, ikaw ba na tayo? Baga, kaligtasan. Doon sa nasa natin sa Pilipo, sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. Tingnan niyo po doon mga kapatid. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ito po. Wala pa dyan. Ayan. Sabi niya, for by grace, you are saved through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, mismo dyan, mga kapatid, mapapansin na natin kagad na ang kaligtasan, mga kapatid, ay kailangan mayroon kang pananampalataya. So, kailangan may pananalig ka na ikaw ay mayroon ng kaligtasan dahil sa ating Panginoon Jesus. Tama po ba? Okay. So, sabi dyan mga kapatid sa talata na ating babasahin, sabi ko riyan sa 1 John chapter 5 verse 10. Okay. Doon mismo sa binasa natin kanina verse 10, sabi niya, ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos. Diba nananalig? Kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, sabi dyan, and then, naniniwala sa patutuong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagat hindi siya naniniwala sa patutuong ito tungkol sa kaniyang anak. So, kinakailangan, ikaw ay mayroong pananalig sa ating Panginoong Yesus. Kapag hindi po tayo naniniwala, pinasisinungalingan natin ang Diyos.
Di po ba? So kinakailangan ito mga kapatid, yung kaligtasan at yung grace of the salvations para sa atin ay mayroon dapat tayo pananalig. Tama po, naniniwala tayo. Ulitin ko 1 John chapter 5 verse 10. Sabi niya, ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos, sabi diyan, ay naniniwala sa patutuong ito. And then, ngunit, ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Diba? Sa pamagitan ng anak, andyan po mga kapatid, the one who believes in the Son of God has this testimony with him. Not believe. God has lying. Wala. Lying because in the testimony, God has given about His Son. Tama? So, kinakailangan mayroon tayo pananalig. Okay? So, Romans chapter 10, 9, and 10. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Not only shouting, not only our voice, but believe in your heart. Marami nagsasabi sa salita pero wala naman sa paano ko naman yan maliligtas? Diba? Ang daming Diyos ko sa Jesus, Diyos ko sa Jesus, Diyos ko sa Jesus. Masabi po dito, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, pag iyong binanggit, ipinahayag nyo si Jesus Cristo. Then, hindi na sa pagpapahayag, sabi dyan, believe. Pag ikaw lang ay nagsalita, pero wala ka na ba? Paniniwala, ano magyayari sa inyo? Kaya kailangan nagsasalita ka at ito'y galing sa iyong puso na mayroong pananalig o mayroong pananampalataya. Ang dami na nagsasalita Nandiyan naman si Jesus sa buhay ko si Jesus, Diyos ko yan kinakanta pa nga di ba? Pero alam kapatid yung padugtong, ang sabi niya, and believe in your heart that God raised Him from the dead and you will be. Hindi mo pwedeng wala kang pananalig. Hindi lang tayo puro lang sa salita. Ipakita po natin yung ating pananalig. Di ba? Tayo nasabi ni James. Okay? Hindi pwedeng pag-iwalayin ang gawa at ang pananampalataya. Lagi ang ay magkasama. Huwag lang tayo puro lang tayo sa salita. Kinakailangan natin, mayroon tayong pananalig sa ating puso upang yung kaligtasan ay ating magkakaroon. Apo? Okay. So yan na po yung pangalawa. Pangatlo, sabi natin, si Jesus lamang, wala pong iba. So para makamit natin yun, nakaligtasan dahil si Jesus yung kaligtasan. Kinakailangan mayroon tayo pananampalataya. Okay? And the third, mga kapatid, we receive the grace of salvation through His mercy. Sa ating pananalig, alam niyo po ba si Bartimeo? Sabi niya, Son of David, have mercy. Have mercy on me. Di ba? Sino pangalan? Yung bulan? Nabanggit ko po lang, di ba? Anong pangalan niya? Si Bartimeo. Di ba? Son of David, have mercy on me. Bakit humingi siya ng mercy? Ano ang kalagayan ni Bartimeo? Isa po siyang bulag. Isa bulag. Diba? Have mercy on me, sabi niya. And then, pinuntahan po siya ng sabi ng Panginoon sa kanya, ano yung gusto kong gawin sa'yo? Diba? Ano yung gusto kong gawin sa'yo? Simple lang naman yung hinihingi ni Bartimeo. Diba? Ang sabi niya, gusto niya makakita. Kita siya. Ano yan? Ng Panginoon. Pwede
maawa sa iyo. Ganun po ang Panginoon. Alam ng Diyos yun eh. Di ba? Tayo ngayon, alam ng Panginoon yung puso natin ngayon. At ang Diyos ay maawain. Di ba? Kaya si Bartimeo nakakita po. Nagpasalamat po siya sa Panginoon. Ganun Panginoon, maawa sa buhay na ako. Kasi ko sa inyo, hirap sipin na yung ginagawa ng Panginoon. Kasi kung sa ating kalabayan, lang hindi natin gagawin eh. Pero iba po talaga yung Panginoon. Ginagawa niya yung lahat upang ang tao ay siya ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang awa. Ganun po yung nangyari. Sa panahon na yun, sa karatawag niya, hindi naman siya binigaw ng Panginoon. Son of David, have mercy on me. Di ba? So, nung makita ng Panginoon, kahit maraming tao, pero kahit ganun maraming tao, talagang nagsumikap, sigaw ng sigaw si Bartimeo. Hanggang sa mapansin po siya na Panginoon. Kahit minawain po siya ng mga alala ng mga tao, pero anong pa siya? Ganun po yung kanyang pananampalataya. Kaya natutuwa ang Panginoon sa nangyari kay Bartimeo. Naawa po ang Panginoon. Mayawa ang Panginoon. Ano ba yung kalagayan doon natin ngayon? Darating ang araw, mayawa ang Diyos para sa iyo. Ngayon pa lang, may awa na ang Panginoon. Di ba? So kailangan lang po natin itong biyaya. Nang dahil sa biyaya ng Panginoon, ang kanyang kaaway sa atin. Amen? So naawa ang Panginoon sa kalagayan natin. Kaya nga tayo tinagda doon sa kumunoy na yun. Hindi na natin kailangan balik-balikan punta tayo ng kumunoy. Hindi na kailangan na natin yun eh. Ang kailangan na natin ngayon, yung pupatuloy yung biyaya na naranasan natin sa Panginoon. Yung mercy ng Panginoon. Ngayon po, lahat dito ay kinahabagan tayo ng Panginoon. At ito'y darating ngayon, darating sa mga susunod. Lahat. Ito yung mercy na ito ay andito talaga siya sa atin. Dumating at darating sa mga taong di pa nagkakilala. Ang mercy ng Panginoon, andyan lang kasi talaga siya. Hindi lang talaga natatanggap ng tao. Kasi kung pananampalataya o walang pananampalataya. Di ba? So, ang mercy ng Panginoon, ito mga kapatid, paano ba natin natanggap yung mercy ng Panginoon? Dahil ba na ako ay nagbibigay? Dahil ba ako ay ang ganda-ganda ng aking ginagawa sa simbahan? Paano ba natin natanggap yung mercy? Dahil sabi natin kanina, hindi natin natanggap yung lahat ng ito. Hindi dapat hindi ito nagaling sa ating sarili. Not by works. Not our efforts. Wala po doon eh. Pero ito mga kapatid, paano natanggap natin yung awa? Dahil ba sa ating kabutihan? Dahil ba sa napakagandang ating ginagawa sa loob ng simbahan? Open your Bible, the book of Titus, chapter 3, verse 5. Tingnan niyo mga kapatid. Receive us not by works of righteousness that we have done. Hindi ito mabubuting bagay. Ano niyo po? Sabi niya, but according to His mercy, through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. Yan po yung nakalagay mga kapatid. Yung rebirth, yung regeneration. Ang awa ay hindi dahil sa mabuting bagay na ginawa natin. Kung awa na Panginoon. Nang dahil sa awa ng Panginoon, ngayon gumagawa tayo ng isang bagay na lalo magkakalugod sa Kanya. O tama po ba? O, kaya sabi niyo mga kapatid sa apat na yan, sa binanggit po natin sa Titus chapter 3 verse 5. O, basahin mo dito sa Tagalog ha? Para mas lalo po natin maintindihan. Ay, ilipas na, natin ito yung hindi sa ating mabuti. Gawa. Hindi sa trabaho. Isa nga dyan ay work. Hindi yung mabuti ko ay ginagawa. Hindi po doon. Kundi natanggap po natin dito sa awa ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kung bayo mo ito, mas malang nagawa na sa akin. Kasi kaya
sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nabigay ng bagong buhay sa atin. Tama ba liwanag, di ba? Nung sa iyong Panginoon, dahil kayo tayo sa kasalanan. So ito yung nangyari, silinis niya tayo. Binigyan tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao. So hindi mo naman kailangan bumalik pa doon. Kung ikaw ay suway noon, hindi mo na kailangan suway. Kung ikaw noon ay nag-disobey, dapat ngayon ay dapat ikaw ay sumusunod. Di ba? Pero pag yun ay ginagawa mo pa, ibang usapan na yun. Hindi na makatarungan yun kung hanggang ngayon ginagawa mo pa yun. Dahil may bagong bihis ka na eh. Tapos ganun ba? O nagbago ka lang ng pangalan. O nagbago ka lang ng iyong pinupuntahan. Para masabi na bago ka. At hindi yun may kakaya din sa iyong ginagawa. O diba? Kung kayo tayo magbago lang tayo ng building. Kung tayo magbago lang ng ating pinupuntahan. Ang sabi dito ay may bago buhay. O diba, hindi yun, nagbago ka lang ng building, nagbago ka lang ng iyong pinupuntahan. Hindi ganun po yun. Hindi yung kadali. Ang pagbabago, mga kapatid, ito po sa buhay natin. O, diba, sabi dito sa Titus, diba, sabi niya na naligtas tayo at ipinanganak na muli. O, isipin niyo ipinanganak na muli sa Espiritu. And then sabi niya na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. O dapat may bagong buhay, hindi bagong buhay. Hindi yung lumipat ka lang sa, hindi ka dapat meron na nakikita pagbabago. Pero yung pag-ipat mo lumipat, buhay ka pa niya, parehas din. Walang mawala. Siguro walang mawala. Pag ikaw ay naglalarasan na ganyan, palitan siya. Kasi sa mga rason na katulad niya, lalo ka lang nagkakamali, lalo ka lang nagkakasala. Mananawa ko? Kaya yung words na lagi na ganyan, na walang mawawala, rason po yan ng mga mundo po. Hindi po natin pinag-iisipan yun na walang mawawala. Pinagpalit mo na kagad si Jesus. Diba? So, palitan natin yon. Ikaw ngayon ay mayroon ng bagong buhay. Diba? Malinis ka na dapat. Kasi kung lahat ng rason natin gano'n, lahat ka lang nandun. Kumakalaw ka pa rin ka ngayon. Kaya, naranapat lang tawagin kang building lang yung inipatan mo. Building lang. Kasi wala na bagong buhay sa iyo. Dapat mayroon na babagong buhay. Bago yung building mo, bago yung buhay mo. Tuloy-tuloy ka kay Kristo. Bago yung espiritu mo. Yung lumang espiritu mo na nakakasakit sa damdamin ng Panginoon, palitan mo na yung nakakalugod na sa Panginoon. Okay? Panghuli, mga kapatid, at pang-apat. Okay, panghuli at pang-apat, mga kapatid. We receive the grace of salvation because it is a gift. Ako mga kapatid, sa totoo lang, magbibigay ako ng isang bagay na hindi naman pinag- nagbibigay din ako ng gano'n. Kahit hindi pinatrabahoan, pag aking nagustuhan yung isang tao, bibigyan mo. Hindi siya nagpagano. Kaya ganyan, di ba? Kung mayroon kayo, ikaw brother Santon, nagbibigay ka ba? Di ba? Kung rin sabihin, hindi siya nagpagano. Binigay mo lang yung pusa sa kanya. Hindi sinasabi po dito. Sabi niya, we receive the grace of salvation because it is a gift. Regalo ito ng Diyos para sa iyo. At walang nakita sa iyo. Hindi ka po nagpawis dito. Binigay lang ito sa iyo. Alam mo, katulad ngayon, pag alis ninyo ay binigay ko kayo ng Biblia. Hindi ko yung pinag- binigay ko lang talaga yun sa iyo. Diba? Binigay ko lang yun sa iyo na hindi mo naman yung pinagtrabahoan sa akin. Ba't gusto ko lang mabigay sa iyo? Ito yung sinasabi dito, it is a gift. Ito ay regalo. Alam mo, may nakita kayo dun sa labas. Naawa ako ng bata na yun, no?
binalikan mo at binigyan mo. Yung binigay mo ba, pinagtrabaho niya? Hindi. Regalo mo yun sa kanya. Na hindi siya napagod, hindi siya napagod, mo lang yun sa kanya. Ganito po ito mga kapatid. Yung salvation po natin, binigay ng Diyos. Kaya walang sino man ngayon dapat sa atin magmayabang at magmalaki. Dahil yung dito dahil sa mga ating mga bang. Di ba? Dahil sa totoo lang, yung binanggit natin kanina, nagkakalit na tayo sa mga sanlibutan. Kung ngayon sinasabi ng sanlibutan, yung ginagawa natin. Kaya hindi po, ito ay regalo para sa ikaw ang kinuha ng libre. Tayo ipinang puntahan natin so pwede mag-ilagay sabi dyan sa Ephesians chapter 2 8 and 9 sabi dyan sige nga pag-ilagay chapter 2 8 hanggang 9 for by grace you are saved through faith and this is not from yourself it is God's gift. Yan ay regalo, not from works, so that no one can boast. Walang sino sa atin magmamayabang. Bakit ka may kaligtasan ngayon? Sige ka, ipagmayabang mo nga. Bakit ka may kaligtasan? Hindi ko ipagmamayabang dahil ito ay kay Kristo nang galing na libre sa akin. Di ba? Libre itong binigay sa iyo. Regalo ito sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi ka dapat nagmamayabang. Kasi wala naman dapat tayong ipagmayabang. Kung may kaligtasan ka ba ngayon, tinandahan ito sa ating Panginoon. Ngayon po? Okay. So, sabi dyan sa aklat ng Romans chapter 6:23. Puntahan po na yung Romans 6:23. Romans chapter 6:23, ito yung kanyang sinasabi. Basahin ko Romans chapter 6:23. Dito ko muna basahin. 6:23. Sapagkat ang kamatayan, kabayaran, kasalanan, ngunit kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift. Ano po yung regalo ng Diyos? The gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Doon sa God's wrath sa ating panahon, yung penalty noon, kabayaran po yun, yung kamatay. Yung sabi dyan, for the wages of sin is death. Yung mga pinagawa of God's grace, ayan po yung sabi dyan sa talata, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Lahat tayo sure na po tayo doon sa penalty. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay di ba klaro po? Klaro. Yung mga pinagawa po natin sa Ephesians kanina, yung verse 1, 2, hanggang 5, lahat po, pasok po tayo roon. Lahat ng ginagawa natin noon, ay mapunta tayo sa kamatayan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo kung bakit ba tayo namamatay ngayon? O dahil sa kasalanan. Alam niyo ba? Alam niyo ba kung kaya? Alam niyo ba? Alam niyo yung oras? Alam niyo yung minuto? Kaya mag-iingat po tayo sa pagbayaran ng kasalanan. Sapagkat ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi sa totoo lang, ito hindi pa lang ulit na ito. Kasi kung alam mo lang talaga yung kamatayan, pwede ka mamili ng araw, brother Michael. Pwede ka mamili na, pumunta ka na dito kasi mamaya
punta na dito si pangalan ng mga anak ko. O lahat punta kayo dito sa bahay, yung mga kapatid ko pumunta nyo na dito. Eh bakit? Kasi 1 o'clock, sakto mamamatay na ako. Bayan naman nagsabi, ikaw Brother Santo, ganun ba? Ano ba si Brother Santo? O sige, mga anak, punta na kayo dito, pati yung ano nyo, kamag-anak na tawagin nyo na. Eksakto, alas 12, mamamatay na ako. Mayroon tao sabi na, no? Di mo na, kung ano na, ang hirap, di ba? Ang kamatay, kasi sabihin mo ayaw mo talaga kung ikaw ang mamatay at hindi mo na siya mapipigilan. Diba? Oh, 2 years old, namamatay na. 3 years old, namamatay na. 20 years old, namamatay na. 30 years old, ang dami nang hihinay. Kasi ang bawat buhay po natin, kailangan, di po natin nalaman kung hanggang kailan siya tatagal dito. Binibigyan tayo ng regalo ng Panginoon, yung life, eternal life. Gift, biyaya sa iyo ng Diyos. Di ba? Hindi ito works. Walang sino man umayabang sa atin. It is a gift of God. Salvations. Ito po yun. Kaya kung ikaw ngayon ay napapapoy sa pagkakasalanan, tigilan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat ikaw ngayon ay nagpupursige na gumagawa ng kaayusan. Hindi ka dapat abala sa paggawa ng kasalanan. Dapat abala ka ngayon sa paggawa ng kabutihan. Ang dapat abala ngayon gumawa ng masama. Hindi nag-iisip na ang buhay mo ay hindi mo alam. Kung kaya siya kukunin ng Panginoon, may bata na kinukuha na, may binata, may dalaga, may nagtatrabaho, kinuha na ng Panginoon. Huwag tayong maging abala sa paggawa ng masama. Huwag tayong maging abala sa paggawa kung ano ginagawa ng sanlibutan. Maging abala tayo sa paggawa ng kabutihan sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon because of His grace. So now, mayroon po tayong gift of salvation. At dyan sa Jesus, mayroon tayo ng palataya because of His grace. Tayo yung ay narito sa pagkakas Panginoon. Dapat ang lahat ng Kristiyano inaabala ang buhay niya sa paggawa ng kabuti. Hindi inaabala sa paggawa ng mga kasamaan na hindi na nalulugod sa Panginoon. Amen? Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi dito, number 1, God has made us alive again because of His grace. Dati patay na tayo Buhay ka po dito pero patay ka. Ang ibig lang po sabihin sa binabanggit buhay na patay, buhay ka pero ang ginagawa mo ay malayo sa nais ng Panginoon. Kaya tinuturing na ikaw isang patay o walang relasyon sa Panginoon pero buhay ka physically. Pero yung ginagawa mo ay hindi sa ayon doon sa kalooban ng Panginoon, tinuturing kang patay. So balik, sabi diyan, God has made us alive again because of His grace. So, buhay ka na ngayon. Alam mo na mo ano ginagawa mo dati. Ano yun pa yung ginagawa ko? Nakamulat ka.
namuhat po yung mata mo at kaya alive ka na uli ngayon, buhay ka na ngayon. Spiritually and physically. Okay? 2. God has made us alive again because of His grace to dedicate ourselves to Him. So tayo ay nabuhay na mag-uli o binuhay tayo muli ng ating Panginoon upang italaga. O ito na yung panahon, itatalaga ko na yung buhay ko sa Panginoon. Your commitment. Yung i-all yung muna ng Panginoon. Abala na siya sa gawa ng nais ng Panginoon sa iyo. Hindi mo siya abalahin kung makasagutan na gawain o kasagutan isip. Hindi na doon. Gumagawa ka na ngayon yung commitment mo na italaga yung i-dedicate yourself. Ano ba yung pwede kong gawin para bayan ng yung mga ibig ko sa gawain para sa Panginoon? Okay? So sabi po rin na. Pangatlo, God has made us alive again because of His grace to do good. Alam mo ba mga kapatid na ang layunin ng Panginoon sa tao ay hindi gumawa ng masama. Ang layunin ng Diyos ay gumawa ng mabuti. O kaya doon tayo nalinlang ng kaaway. Doon tayo nalinlang ng sanlibutan. O, yan tatlong bagay na yan mga kapatid. Ikaw ay nabuhay ng paguli ngayon. And then, ang iwasa ng Panginoon is to dedicate yourself. And then, to do good. Dapat gumawa ka na ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang mga kasalanan ay patuloy na ng kasalanan. Ang mabuti ay patuloy na pagkakasalanan. Ang masama, patuloy na pagkakasalanan. So, mabuti ay patuloy na mabuti. Yun yung may praise, yun yung may biyay. Sa panahon natin ngayon, Biblia, sabi ng Biblia, ang gumagawa ng masama ay patuloy gagawa ng kasamaan. Ang gumagawa ng mabuti ay patuloy gumagawa ng mabuti o ng kabuti. Okay? So, sabi niyan sa panghuli, does God's kindness to us make us continue to sin? Yan ang kapitan pa ng Panginoon sa atin. Sa kasalanan na hindi na kita makulay ito yung bago pa dumating yung maganda sa inyo. And then, sa hindi ka makulay yung dapat kapag ng Grace. Tama po? Okay. Yan na lang. First, ito yung alaman. Okay. Ito mga kapatid. Ano yan sa Ephesians chapter 2 verse 10. Balikan na natin yun. At dito na tayo. Chapter 2 verse 10 ng Ephesians. Okay. Basahin ko chapter 2 verse 10. Sabi dyan, for we are His creation, created in Christ Jesus to good works, which God prepared time to do. Kapag nasa mo na yung Panginoon, kinakailangan mong stop, uhinto ang pagkakasala ko. Bagos, magsumikap ka ngayon sa matuwid at pagiging banal na pamumuhay. Ito na yung last.
Tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa. Tama po? So, ang nakita po sa atin, nakikita ng Panginoon, hindi tayo ginawa ng Diyos na gumawa ng masama, kundi created sa niya na tayo ay nilikha ng Diyos gumawa ng mabuti at iukol o italaga ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Yan yung mga kapatid, yung ating mensahe at biyaya ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po Diyos ay naririto at nagpapasalamat because of your grace, O God. Thank you, Lord, for the grace of the salvation, so Lord, and your mercy. Lord, thank you very much, Lord, because this is your gift for us, O God. You are the only name, Lord Jesus, under heaven na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Wala na pong sino pa man, Panginoon. Salamat po Diyos sa biyaya niyo sa amin mula doon sa aming pagkakasala at sa pag-upo ninyo sa amin. But because grace, Panginoon, kami ay inyong kinuha roon at nilipat dito sa iyong biyaya ng bagong buhay. At ngayon, narito kami ngayon, Panginoon, na nagtatamasa ng kaligtasan at patuloy na gumagawa, O Diyos, ng kabutihan, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, bilang mga lingkod at anak ninyo, Panginoon, na nakatuon yung isip namin dapat sa paggawa ng mabuti. Hindi doon nakatuon yung isip namin ang bagay na kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Pagpalain po, O Diyos, ang bawat isa. Dalangin naman din namin, Panginoon, yung mga taong kita sa inyo na nagkakilala ay Lord, na kung paano yung binigyan kami ni Diyos ng grace, maging sila man din, O Diyos, ay magtamasa nito at sila yung mag-ikot sa iyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay matabinan. Amen.